Yo, magandang araw mga kap. Kamusta kayong lahat? Para sa video na to ay dreadlocks content muna tayo, repair edition. So meron tayong 3 kliyente. Kung nung nakaraan ay gumawa tayo ng vlog about 3 clients kasama si Pinsan Dan, ay this time naman gagawa rin tayo ng 3 clients vlog kasama naman natin si Pinsan Yuri. So wag na natin patagalin pa mga kap, umpisahan na natin sa unang kliyente natin sa video na to. So para sa unang kliyente natin sa video na to, ito nga pala yung status ng buhok ni client bago yung session. At para sa unang kliyente natin, siya nga pala si Sir Ian na dumayo pa sa atin all the way from Mabini, Batangas. Hindi nga pala tayo yung first artist na gumawa ng dreadlocks nito ni Sir. Bali yung unang artist na gumawa ng dreadlocks niya ay from Dread Manila Shop Salon. So big credits dyan sa mga kapatid natin si Nakap Aija. Mahigit 1 year na rin daw na walang repair yung dreadlocks ni Sir. Kaya kung mapapansin nyo bago yung session natin, sobrang haba na natural hair ni client. Siguro around 3 to 4 inches na lang yung natitirang dreadlocks, then the rest natural hair ni client na tumubo na. So parang nag-start kami ni Yuri from scratch. Sa normal dreadlocks repair halos inaabot lang kami ng 4 to 6 hours, pero dito sa session na to parang 8 hours mahigit na rin kasi hapon na rin naman dumating si na client sa amin, tapos natapos kami ng around 3 AM na. Pero sobrang sulit din naman ang paghihintay ni na client. By the way, kasama pa nga pala niya dito yung buong family niya. So medyo nape-pressure din ako kasi syempre pag yung mga ganitong dreadlocks repair ay matagal din talaga. Mabuti na lang at understanding at supportive yung misis nito ni client. So naintindihan niya talaga yung mga ganitong klase ng trabaho ay hindi rin siya mabilis gawin. So ayun, ito na yung resulta ng gawa natin kay Sir Ian. Thank you so much sa pagpili sa atin bilang maging artist na magre-repair ng dreadlocks nyo. So yun, dito naman tayo sa second client natin sa video na to. So dito naman sa second client, ito nga pala yung before ng session natin. Ito na yung status ng dreadlocks ni Sir. Para dito naman sa second client natin sa video na to, siya nga pala si Sir Masio at isa siya sa mga regular client natin dito sa shop. 1 year and 5 months na rin simula nung dinredlocks natin tong si client, at sa loob ng mga panahon na yon ay 3 times na rin natin siya naaayusan. Medyo malaki na rin talaga yung pinagbago ng dreadlocks na to ni Sir kasi natatandaan ko nung first time namin siyang ginawa ay halos hindi talaga natin siya maipuyod. Pero ngayon ay malaki na yung pinagbago ng dreadlocks ni Sir dahil nga sa regularly siya magpaayos ay halos maabutan niya na rin yung current length ng buhok ko. Tapos ay big advantage din kung dati ka na rin naka-dreadlocks kasi itong si Sir ay dati na rin siyang dreadhead. So alam niya kung paano talaga alagaan yung dreadlocks. At after nga na ilang oras ay ito na yung resulta ng gawa natin kay Sir Masio. Kung mapapansin nyo, sa unang beses natin ginawa itong dreadlocks ni Sir ay doon na tayo nag-apply ng binding and treatment. Then pagdating na sa repair ay old school and natural way na yung ginawa natin dahil yun yung request ni client. So every time na may session kami, hindi kami gumagamit ng treatment. Then ang ginagawa lang natin ditong method ay puro rat-rat dahil yun nga yung request ni client. So dito naman tayo sa third and last client natin sa video na to. Ito nga pala yung status na dreadlocks niya bago yung session. Para sa third client natin, siya nga pala si Sir Brandon all the way from USA. Bali, itong si Sir Brandon ay may special request din sa atin. Kung mapapansin nyo, yung dreadlocks niya before session ay medyo maliliit. So, ang gusto niya mangyari dito ay magko-combine tayo ng 2 to 3 strand. Ang medyo komplikado lang sa request ni client ay ayaw niya pumayag magpa-undreads. Ang gusto niya ay diretsong 2 to 3 strand ang raratratin natin para makabuo ng malaking strand. Normally kasi sa ating mga Asian hair, pagka ganun ng gusto mong upgrades ay i-undreads talaga natin yung maliliit na strand na yan para makabuo tayo ng mas malaki. But since medyo komplikado yung request nito ni client, ang naging deal ko na lang sa kanya na kung sakaling hindi niya magustuhan yung resulta ng gagawin natin ay hindi naman siya obligado magbayad. At buti na lang naging posible naman yung session natin. Nagawa naman natin siya maayos kasi ito nga palang si Sir Brandon ay may Jamaican hair type. Mabilis mag-form ng dreadlocks sa mga ganitong klase ng buhok na something na hindi mo rin pwede ikumpara sa mga buhok nating mga Pinoy. At yun, nagustuhan naman ni Sir Brandon yung resulta ng gawa natin. Check nyo na lang mga kap, at dito ko na rin tatapusin tong video na to. Thank you sa panonood. Sana nagustuhan nyo yung content natin ngayong araw. Thank you sa mga naging clients natin sa video na to, at thank you kay Pinsan Yuri. Alam nyo na to, The Dreadlocks Factory.